Pwede tumayo, basahin natin ng sabay-sabay. Ang ito lamang paumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay umating ay makita. Wala man sa harap nyo, mapalitan ang inyong palagayan na kayo'y matibay sa isang espiritu, na kayo'y magkari sa kaluluwa, sikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Malaking po tayo. Para tayo sa palayan, tatatap. Maraming salamat sa inyo, Ma, sa hapong ito. Na kami narito pa puri. Salamat sa pagpapalang spiritual. Salamat naman na meron pa pagkain ang dalawa sa amin ito. Maraming salamat sa amin na ng mga pinayin sa pagkakatan. Kami dito siya ang dalawang papalang spiritual pa makinabang kami sa amin ito. Diyos, salamat sa inyo. Kaya ang dalangin sa papalang ito. Amen. Tayo sa panayawin. Magandang hapon po mga naman na kapatid. Salamat po na kayo'y narito at nakabahagi sa aming anibersaryo. Salamat din po sa ating Panginoon na kami makapaghandog ng tanging awit ni Sister Barbie. Ito po ay ginamit na namin din sa lugar ng Latrine Life Legend. Ang pamagat po ng aming awitin ay I Press Through the Crowd. Bali itong awit po ito ay narinig namin sa ICC sa Amerika. Ang kanilang convention nila, nag-awit din ng mga groups family.
Salamat sa magandang namin. Salamat sa Panginoon sa hapon ito. Ang pamagat ng ating mga pag-aaral na iyan dito. Nagsisikap sa pananampalataya na mga kaisa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo, striving together for the faith of the gospel. Ang tema ng anniversary ay napakaganda. Sabi nga rito, only let your conversation be as it becomes the gospel of Christ. That is steadfast in one spirit, with one mind. Salamat sa Panginoon na si Apostol Pablo, ito ang kanyang ipinangaral sa mga taga-Pilipos. At napakaganda. Kaya sa hapon ito na may tulungan tayo ng Panginoon. Kaya itong pananampalataya ating tinagap sa Panginoon, kailangan ito'y pagsumikapan na ipagpatuloy ng lahat ng mga Kristiyano. Si Apostol Pablo, ang maganda sinasabi niya rito na kahit ako'y nasa inyo o ako'y wala, makapalitaan ko ang mamuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ng Kristo. So tayo, yung mga tumanggap sa Panginoon ng tunay sa kanilang puso, kahit nandun ang kapatid nila o walang kanilang kapatid, nanumuhay sila para sa Panginoon. Kaya pamumuhay bilang Kristiyano, hindi pamumuhay dito sa kapila lang. Hindi pamumuhay para sa Panginoon. At mga kapatid, yan ang kinakailangan. Abay, mamuhay sa Panginoon sa kabila ng lahat ng mga bagay. Kailangan ay pagpatuloy ang ating tinanggap na pananampalataya. Sabi nga sa Judas 1:3, earnestly contend for the faith. Makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan magpakailanman sa mga banal. Wala nang ibang pananampalataya. Ibinigay minsan lang. Kaya mga kapatid, yung pananampalataya ating tinanggap sa Panginoon tungkol sa kabanalan, sa standard ng modesty, ito yung nag-iisa lang. Kaya kung sakasakali, mga kapatid, nagbagit kami na kung nanlamig ka sa Panginoon, tandaan mo, huwag mong isipin na kailangan baguhin ang doktrina ng Panginoon para masunod ka. Hindi. Sapagkat kung mababago ang doktrina ng Panginoon, wala ka nang babalikan. Nag-iisa lang ito. Kaya kung meron na nanlamig siya, nag-backslide siya, ito pa rin ang pananampalatayang noong inuhan mo, tinanggap mo noong inuhan, ito pa rin mga kapatid. Wala nang iba ang lilipatan. Kaya kung ikaw na nalalamig, nag-backslide o nag-backslide ka sa iyong buhay spiritual, na wala ka sa Panginoon, nang hina ka, nalamig ka, tandaan mo yung pananampalatayang tinanggap mo, nandito pa rin. Itinuturo pa rin ng iyong mga kapatid na dumadalangin para sa iyo. Madami mo mga kasama. Kaya minsan pag gathering na mapagiging sa natin, pag may dumating na dati kasama natin, nandito pa rin kami. Tama rin, nandito pa rin kami. Yung tinanggap niyo mo, na pananampalataya, hindi na babago. Sapat kung ito'y magbabago, wala na tayong ibang nila pupuntahan pa. Kaya lahat tayo narito, kung tayo malapit sa Panginoon, o kung hindi ka man mainit sa Panginoon, ipanalangin mo ng pananampalataya at magpatuloy. Sapat ko ang pag-asa natin, maging yung mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ito ang pag-asa nila, ma-preserve ang pananampalataya nito natin tinanggap sa Panginoon. Kaya mga kapatang iglesia ng Miss Mary sa standard. Ito'y kaiba sa sekta ng reliyon, na ipaliwanag na kanina, hindi pinapasukan. Hindi mo pwedeng pag tumatalo ka, okay ka na. Nabaptisman ka, okay na. Hindi. Kailangan dito mamuhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At hindi maaaring mapasama sa iglesia ng Diyos ang isang kasalanan. Kaya kung dati tumanggap ka sa Panginoon, pero ikaw ay nagkasala, hindi ka nakasama sa pamilya niyo. At salamat sa Panginoon, yung standard na yan ng iglesia ng Diyos, kailangan pangalagaan natin. Dahil nababanggit ni Pastor, parang walls of Jerusalem yan. Pag pinabayaan natin mawala yung tungkol sa doktrina ng kahihinan, sa pananamit, sa buhok, walang alas, mawawala na.
Si pastor noon, sapagkat nasubukan niya yung napunta sa sekta ng reliyon, alam mo kanya yung nasa rin noon, yung turo natin, nakabanalan, standard ng modesty, ganyan din noon. May dumating na, kasi sa sekta may hierarchy, may mataas, di ba? May dumating na missionary galing Amerika. Ang asawa niya may CFO. Ano sabi ng mga kabataan sa Pilipinas? Pwede rin naman pala. Sa pastorayan niya, nilabanan niya. Pero ito mga ministro, hindi kailangan ma-retain natin yung mga young people natin. Kaya si pastor umalis siya sa sekta ng yun eh. Kasi ang gusto ng mga tao, they please the crowd. Diba yung awit kanina? Kaya hindi mo pwedeng i-please ang crowd na susunod ka sa Panginoon. Kailangan sundin mo ang Panginoon. At kaunti lang ang ibig sumunod sa Panginoon. Pero mga kapatid, lalo mong tatang, may kasama ka. May mga nagbabawal sa Panginoon na nagnanais na ipagpatuloy ang pananampalataya ito. Sapagkat ito lang ang pag-asa natin tungo sa kanilang buhay. Kaya standard ng modesty ng kabanalan na laging itinuturo. Mga kapatid, i-preserve natin mo. Ang sanlibutan ito, napakasama na, di ba? Mga bata pa, may bisyo na. Nung kami mga kabataan, yung matatanda lang naninigarilyo. Naninigarilyo ang kabataan, tinatago eh. Ngayon, hayagan na, di ba? Napakalagalan ng kasamaan. Pero hindi nangangahulugan na tayo sasabay sa kanila. Mga kapatid, iba ang buhay Kristiyano. Na ako'y tumanggap sa Panginoon, sinabi ko sa sarili ko, iba ang buhay Kristiyano. Kaya kahit ako'y nag-aaral noon, medyo salamat sa Panginoon, tumanggap ako sa inyo bago ako mag-graduate ng high school eh. Kasi pag-graduate na ako, February ito, 1988, pag-graduate na ako eh. Di ba, March, April, gagraduate ka na. Eh paano kung hindi ako tumanggap sa Panginoon, eh magpupulayo ako. Baka nasama ako sa lipunan, di ba? Buti na lang, bago mag-graduate nakakilala ko sa Panginoon. Kasi kung hindi ko alam ang buhay ko na ako'y nasa pulayo. Pero makikita natin mga kapatid, ang Panginoon napakabuti sa atin. Kaya kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang isang kabataan o bilang matanda, tinuro ko ang buhay ko na, sabi ko, iba ang buhay Kristiyano. Kaya kung ako'y nag-aaral, mayroon akong mga classmate, hanggang sa eskwelahan lang yun. Pag iba na ang lakad nila, hindi na ako kasama. Hindi na kasama kasi ibang buhay ng sanlibutan ito. Hindi tayo maaaring makiahin sa kanila. Ano, yung mga classmate ako, hanggang ngayon, mayroon silang communication sa akin. Kung may problema sila. Pero kasi alam nila, kahit nung kulay kami, alam nila na yung stand natin. E may Iglesia ni Cristo, sabi isa, medyo na ang buwan niya, sabi sana, kasama na tayo, makakita kami ng bahay sa paligid. Kasi ano eh, Iglesia ni Cristo pero walang buwan niya. Pero before, he's morally good Pero pag naano siya ng sanlibutan, mawawala siya. Kasi wala siya sa Panginoon. Kapag di pa natin mga kapatid, ingatan